Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pagkatapos po lumipad ni Digong mga kababayan papuntang Hong Kong. Kahapon po ay lumipad kasi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sumakay po siya ng Cathay Pacific Flight CX-912. Umalis ito sa Ninoy Aquino International Airport ng 8:41 ng umaga at dumating po sa Hong Kong ng alas 10:25 ng umaga. Ang dahilan daw, di umano, ay dahil nga po may umuugong na balita na anytime now ay lalabas na ang warrant of arrest para kay former President Rodrigo Duterte. So, base rin sa mga balita na nabasa natin, siya daw ay umiiwas. Di umano, mga kababayan. So, ito po yung malaking katanungan sa atin. Ano ba ang dahilan kung bakit siya pumuntang Hong Kong? At sigurado ba na hanggang Hong Kong lang? Baka daw, ayon po sa mga bali-balita, dumiretso po ng China. Kasi po, kapag nandun siya, hindi siya kayang galawin ng ICC. At matindi pa nito mga kababayan. Ito naman kani-kaninang balita lang. Ito pong si Vice President Sara Duterte mga kababayan ay umiskierda na rin ng Pilipinas at sumunod kay Tatay Digong. Ayan mga kababayan. Ito, kasunod ng pagkalat ng litrato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pasakay ng eroplano biyahing Hong Kong. Napaulat na nakaalis na rin ang bansa papunta sa parehong lugar. So papuntang Hong Kong din. Ang anak niyang si impeached Vice President Sara Duterte ngayong Sabado. So kahapon si Tatay Digong, ngayon siya, si Sara Duterte. Sa gitna ng espekulasyon na paglabas ng arrest warrant ng ICC laban sa mag-ama. So yan mga kababayan So nadagdagan po. Kasi napaisip tayo bakit pupunta si Tatay Digong sa Hong Kong? Baka bang pa-check up? Magsha-shopping ba? Magpapagamot ba? So, yun yung katanungan natin At mas lalo pang tumindi ang ating tanong. Mas lalo pang tumindi ang mga espekulasyon na meron talagang dahilan. Ano ang dahilan? Bakit umalis si Digong, sumunod si Sara Duterte? At malamang magkikita itong mag-ama. At sa Hong Kong, di natin alam, baka lilipat pa ng ibang bansa. So wala pa namang balita na umalis sila ng Hong Kong. Basta ang balita mga kababayan, etong si Tatay Digong kahapon umalis. Ngayon naman si Sara Duterte umiskierda na rin sa Pilipinas at sumunod sa kanyang tatay dyan po sa Hong Kong. So ang tanong mga kababayan, fake news ba to o hindi? Kasi syempre kinakailangan nating saliksikin maigi, baka nabibiktima tayo ng fake news. Well mga kababayan, halos lahat po na nagbalita mga credible media outlets mga kababayan. Hindi po yung mga gawa-gawa lang na Facebook account o Facebook page. Kinuha po natin ang balita dyan po sa mga media outlets, yung mga credible media outlets. Katulad po nito, People's Tonight. Yung kahapon, yung kanina mga kababayan tungkol kay Tatay Digong nabasa natin marami sa Abante Tonight. So hindi naman po basta-basta magbabalita yan nang wala silang basihan. So ito mga kababayan, ayon po sa People's Tonight, bandang alas 10 ng umaga ngayong Sabado, kanina, umalis ng bansa si impeached Vice President Sara Duterte papuntang Hong Kong, lulan. Kasi ito mga kababayan, kung fake news, bakit alam nila kung ano yung flight, kung ano yung sinakyang eroplano? Lulan ng Philippine Airlines Flight PR318 mula sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1, kung ayon sa mapagkakatiwalaang source. Ang parehong source ang nagkumpirma sa pag-alis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City bandang alas 9 ng gabi noong Marso 6. Patungo sa Maynila sakay ng Philippine Airlines Flight number PR2829 na dumating sa NAIA Terminal 2 makalipas ang 2 oras.
Mula sa Maynila, nagbiyahe patungong Hong Kong ang dating Pangulo alas 8:42 sa umaga noong Biyernes, March 7. So hindi ito basta-basta chismis kasi kompleto yung detalye. So meron silang bubuit na na credible, na talagang reliable ang kanilang source. Napaulat ang magkasunod na pagbiyahe ng mag-ama papuntang Hong Kong sa gitna ng mga espekulasyon na umano'y paglalabas ng International Criminal Court ng arrest warrant laban sa dating presidente. Ang Hong Kong ay isang administrative region ng People's Republic of China na sinuportahan ni Digong noong siya ay nakaupo pa sa Malacanang. Si Digong ay naharap sa kasong crimes against humanity dahil sa pagpatay umano sa libo-libong katao, kabilang ang drug personality sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Una nang napaulat na kasama rin sa investigasyon ng ICC si VP Sara. So, kasama rin pala sa lalabas na warrant of arrest, ayon po sa balita, etong si Sara Duterte. So siguro, kinakailangan din ng suporta ng tatay, so sumunod siya. Kasi dalawa naman sila, ang di umano'y kasama na mabibigyan ng warrant of arrest. Si Digong ay naharap sa kasong crimes against humanity dahil sa pagpatay umano sa libo-libong katao, kabilang ang drug personalities sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Okay, so ito mga kababayan, update no sa pag-alis ni Tatay Digong ay sumunod ang kanyang anak na si VP Sara Duterte. Kaya may nabasa akong comment kanina mga kababayan nung ginawa ko yung video na umalis si Digong Duterte. Sabi, malalaman natin yan kapag sumunod etong si Sara Duterte. Sumunod mga kababayan. Sumunod si Sara Duterte. So meron talaga silang may plano talaga na lisanin ang ating bansa. Hindi lang natin alam kung ano ang dahilan. Pero sabi, ang mga spekulasyon mga kababayan, umiiwas daw sila di umano dito sa warrant of arrest na ilalabas ang ICC anytime now. Ayan mga kababayan. So, kompleto Hindi ito fake news sa tingin ko kasi kompleto po pati yung sinakyan ni Sara Duterte ay nandirito sa report. Ito, pakita ko sa inyo mga kababayan. Philippine Airlines Flight PR318 mula sa NAIA Terminal 1. Alam na alam nila yung flight number. At alam na alam nila kung saan pupunta. So, etong mapagkakatiwalaang source talaga ng mga updated dito sa kilos ng mga Duterte. So, ano kaya? Ang dahilan? Saka, abangan natin mga kababayan kung si Sara Duterte ba at si Digong ay didiretso ng China. Kasi dito sa litrato na nasa harapan natin, may bandera ng China So from Hong Kong, malamang kunin sila papuntang China. Kasi nga, mas sigurado ang proteksyon nila kapag nandun sila sa bansang China, dun sa kanyang best friend. Okay, so yan mga kababayan, yan po ang ating breaking news. Talagang kaya ang masasabi rito ng mga alipores ng mga Duterte? Malamang magsasalita dito yung mga nandyan sa SMNI. At marami na nga nagsasabi na fake news ito. Kaya inaalam pa natin kung talagang ito'y totoo. Pero sa tingin ko mga kababayan, ito'y galing sa isang media outlet na tingin ko hindi sila maglalabas ng fake news. Kasi kung ito'y fake news, malamang binura na nila ito. Diba? So yan mga kababayan, pagkatapos si Tatay Digong sumunod si Sara Duterte, sino kaya ang susunod? Susunod na si Bato de la Rosa? Susunod na ba yung mga ilang pang sangkot sa EJK? Abangan ang susunod na kabanata, mga kababayan. Okay, bago tayo magtapos, balitang Maynila lang mga kababayan. Okay, 2 araw na lang po mga kababayan ay matatanggap na ng senior citizen ang doblado nilang allowance mga kababayan.
Grabe. Sabi ninyo, hindi nabibigyan ng allowance ng senior. Eto nga, dinoble pa mga kababayan eh. Mga fake news talaga itong mga kalaban ni Mayor Hanny Lacuna. Anong sinasabi niyo hindi nakatanggap at tinanggalan ng allowances ng senior? Ha? Ngayon kayo magsalita, mga tulongges kayo. Hindi nga tinanggal eh. Dinoble pa ni Mayor Hanny Lacuna. At dagdag pa nito, meron pa silang kalinga sa Maynila. Ano ba ang mga natatanggap na benepisyo sa kalinga sa Maynila? Meron pong libreng konsultasyon, ECG at X-ray. Na magbibigay ginhawa sa kanilang kalusugan. Ayan. Grabe mga kababayan, no? Dobladong payout na para sa ating mga lolo't lola. May nag-comment. Thanks Mayora, malaking tulong sa mga senior yung dagdag na allowance. Ayan mga kababayan. So, kung kayo'y namimili pa, nag-iisip pa kung sino ang inyong iboboto bilang mayor ng Maynila, wag na kayong mag-isip. Ako na po mismo nagsasabi sa inyo, ang iboto nyo po ay si Doktora Hanny Lacuna. Bakit? Unang-una, si Mayor Hanny Lacuna ay hindi kayo iiwan. Mananatili yan sa Maynila, tatapusin niya ang kanyang termino. Kung bibigyan ng pagkakataon, tuloy-tuloy ang programa na naumpisahan ni Mayora, lalong-lalo na mga programa sa mga senior citizen, PWDs, single mother, single father. Hindi pwede sa single Single mother lang, o kaya single father. Tapos, basta lahat po ng programa ni Mayor Hanny Lacuna, hayaan nyo na ipagpatuloy niya. Huwag po kayong boboto na pagkatapos sa kanyang termino, iiwanan na naman kayo. Tatakbo sa mas mataas sa posisyon. Tapos mag-iiwan ng malaking problema dyan sa Maynila. Inuumpisahan na po ni Mayor Hanny Lacuna na ayusin ang Maynila. In fact, mga kababayan, nakatanggap po ang Maynila ng award, Good Governance Award. At patong-patong po ang mga award. Sunod-sunod ang natatanggap ng Luzon ng Maynila sa pamamagitan ng pamumuno ni Mayor Hanny Lacuna. Kaya wag na kayong mag-isip. Wag kayong magpabudol. Si Mayor Hanny Lacuna lang ang kailangan ninyo para umangat ang inyong buhay, mga batang Maynila. Okay, so yun lang po mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.